And yun know, magandang araw po mga boss. Muli ito, Doc Arman Sumatos. Nagbabalik sa isa na naman pong vlog. So another day, another vlog na naman tayo. So ngayon lang may share lang ako sa inyo kung paano mag-install ng, bushing. Yan. So, okay mga boss, ito yung ginagawa natin sa Aerox version 2. So napansin nyo, nakasabit na naman yan. So hindi yan nakalapag kasi para maganda, hindi masisira yung pangilalim, hindi magagasyasan. At saka kaya nyo gawin mag-isa. Pag gusto nyo, kung kayo lang gagawa ng unit mag-isa, walang katulong, so kaya nyo gawin yan. So ito yung gagawin natin, magpapalit tayo ng bushing na. So yung kasi, yung swing arm bearing, hindi ko na napakita kung paano pag-isa, pero basic na lang yun. Para lang kayo nagkakabit ng bearing sa gulong. Ganun lang din naman yung sistema sa swing arm bushing. Swing arm bearing pala, yan. So yun lang naman, ganun lang din naman yan. So ito, pakita ko lang sa inyo yung mga tools na gagamitin natin sa pagpapalit ng ito yung swing bushing mga lodi. Yan. So naka-prepare na tayo. So naka-ready na yan. So ganyan yung preparation natin pag magtatanggal ng bushing. So kailangan nyo munang itong ng 4 na peraso. Yan. So pupukin nyo muna yan. Papasok. Ayan. So kita nyo. Ganyan. Yan yung step natin. Step 1. Ayan. So ito yung mga gagamitin natin na tools. So sa removal, so gamit lang kayo ng mga bearing. So sa pagtanggal, so gamit lang kayo ng dip socket. To, gamit yung dip socket dito ay anong size ba nito? Yan. 32 mm. Yan. So tapos bearing ng ito ay camshaft name, camshaft bearing mga lodi ha. Camshaft bearing, mga inner bearing to. Yan, maliliit kasi hindi ko ano yung size kasi wala na yung mga cover. So maliliit lang to. Para mangyari niyan, ito yung tutulak doon sa sa bushing. So ganyan magiging pwesto niyan. Yan. So ayan. So ito yung tutulak palabas. Yan. So sa removal, ito yung gagamitin natin. So sa installation naman, ito yung gagamitin natin ng tools. Ito yung installer. Ang tawag dito bushing installer. So ganyan din. Yan. So ganyan yung magiging forma niya. Yan. So tara. Pakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa o paano ko tinatanggal yung bushing at paano ko i-install mga lodi. Alright. At bago natin simulan yung mga lodi, shoutout muna kay Pops. Pops, shoutout. Baka may gusto kang shoutout muna. Shoutout sa asawa. Ayun o, shoutout sa asawa niya. Baka hindi alam na nandito ka. Alam naman. Ayan, shoutout kay Commander. Yan. So ito ginagawa na yung motor ninyo. So let's go mga boss. Simulan na natin to. Pakita ko sa inyo paano yung installation at removal ng bushing. Ito yung posisyon ng ating sa remover. So ito yung itsura niya pag nakakabit na. So ganyan. So ganyan muna yung setup kapag sa pagtatanggal o removal. Yan. So ganito yung posisyon. Nandun yung socket, nandito yung mga bearing. Yan. So gagamit lang tayo ng sa aking gamit ito liabe. Yan. Kasi 16 pala to, hindi 17 yung nut. Yan. So pangontra, tapos gamit na lang kayo ng impact. Ayan, i-impactin nyo na lang yan. Ayan, para at least madali. Pero pwede naman mano-mano. Pwede naman din mano-mano. Pwede kayong gumamit ng ratchet. Ayan, so mano-mano. Pwede rin. Pero siyempre kami, para mas mabilis ngayon. So gagamit ako ng impact. Pero pwede naman kung mano-mano. Kung wala kayong impact, pwede kayong gumamit ng ito lang yung ratchet. Ayan. So tara mga lodi, mga master. So tanggalin na natin tong bushing. So ayan mga lods, so ito tinatanggalan natin yung bushing. So gumamit ako ng impact, tapos ito yung masakit, tapos yung natin yung pangontra na liabe. So ayan, natanggalan natin yung bushing, kaso hindi ko mahugot kasi nakakabit pala yung washer sa kabilang side. So tinanggal ko lang muna yung nut para makalas natin yung ginamit natin na pambaklas. So ayan na, so natanggalan natin yung engine bushing mga lodi. Ayun, so ito na nabaklas na natin. Natanggalan natin yung isang bushing. So pakita ko sa inyo. Ayan, para sabihin niyo naman na ayan. So ayan, ganyan yung position niya. Ganyan yung itsura niya. Ganyan yung pagbaklas. Ayan. So ang technique ito, yung pinakasekreto diyan. So pwede niyo gayahin mga lodi ha, mga master. Ito yung technique natin. Ayan. Ito yung sekreto niyan. So kailangan niyo muna UP-in, ayan, para pag tinulak ng bearing, yan, ganyan, dito tutulak, yan. So yun, so nabaklas na natin yung isang bushing. So yung isa siyempre babaklasin din yun nandito, yun sa kabila pa.
Ayan. So, babaklasin din yan. Tapos, installation naman tayo. So, hindi ko na papakita isang pagbabaklas. Pakita ko na lang sa inyo paano yung installation naman itong bagong bushing. Ayan. Paano yung installation mga lodi. Okay, so ito mga lodi. So, installation naman tayo. So, ito lang gagamitin natin sa installation. So, hindi ko na pala gagamitin yung tong sun tools na salveto. Hindi ko na pala gagamitin to yung isang remover. Ito, socket na lang na ano, na 22 mm. So, ang basic step na pag-installation, so, ang gagawin nyo muna, syempre kailangan nyo i-grease yan. Lagyan nyo ng grasa muna. Ayan. So, bago nyo gamitan ng tools, kailangan nyo isentro muna. So, na isentro nyo muna, kailangan pantay na pantay. Baga, ipipix nyo muna siya ng pantay bago nyo gamitan ng, ano, ng power tools. Bago nyo hapitin o bago nyo birahin ng power tools. Kasi pag nangyari, hindi nyo pa naipantay tapos binara nyo, possible niya pwedeng tumabingi yan, ganito. Pwedeng tumabingi ang kabit, masisira, magkakaroon ng damage yung itong ating crankcase, yung itong ating tenga, kung tawagin, tawag dito tenga. So ito, pipix lang natin muna to, kailangan sentro. So yung isa kasi naikabit ko na. Ayan, ikabit ko na isa. So itong isa na lang, para mapakita ko sa inyo paano yung pag-install. Para naman ano, hindi lang tayo removal, hindi lang pagtatanggal, pati installation pakita ko. So tara mga boss, ikakabit na natin tong isang bushing. Alright, let's go. Siyempre kailangan na natin pantayin ito. Pantayin muna natin. Tools. So ito muna. So pag pantay na, lagay na natin. So pag sigurado natin pantay muna siya. Tapos lagay natin itong mga to. Tapos gamit muna tayo nitong bearing. Ayan. Medyo maiksi kasi yung bolt. Ayan. Medyo mahaba. Ayan. Ito. Okay. So not. Ayan mga lodi, mga master. So na isentro ko na. So pwede na natin tong ipasok o higpitan. Okay. Yeah, so okay na. So na-install na natin yung ating bushing. Ayan, kita nyo naman. So goods na goods, pantay na pantay. Alright mga sir, so ito tapos na natin palitan ng ito yung lumang bushing. Ayan, so ito yung mga basic tools na ginamit natin sa removal, tapos installation. So mga socket lang, tapos mga bearing yan. Yan, kaya kung may mga bearing kayo, huwag nyo muna basta itatapon, magagamit yan mga lodi. So deep socket lang na 22, tapos 32 yung ginamit natin. So ito yung bagong rubber damper, stopper yan. So ito ikakabit na natin dito. So ganyan lang naman yung pagkakabit niyan, basic lang. So ilawan natin para ganyan lang yan. Normal po yan na maluwag ha, baka sabihin nyo bakit maluwag. Normal yan, kasi ito yung tinatawag na, na damper. Ayan. So kinabit na natin. So ito na yung mga bago na bushing. Ayan, so nakakabit na. So makita nyo naman. So all goods, ibig sabihin hindi na puwersa, walang halong puwersa. So iingatan natin itong part na to na matulak o mapuwersa ito. Itong part na yan para pagkabit hindi siya madadamage. Kasi pag napuwersa kasi ito, ang possible niya kasi masisira agad yung bushing. So yun lang, iiwasan natin mga lodi. Yan, so yan, I hope sana nakatulong tong video na to sa mga gusto mag-DIY dyan, gustong magpalit ng rubber engine bushing. And so kung gusto nyo kung paano magpalit, yan, so panoorin nyo itong video na to para kumbaga ulit-ulitin nyo na lang kung di nyo magets agad. Yan, so ito yung technique natin yan. Sabi ko, sabit nyo na lang yung unit para mahugot nyo yung makina. Yan, so bago tayo matapos dito, so muli shoutout kay Bossing. So Paps, kumusta naman yung ginawa natin installation? Satisfied naman, so okay naman para sa yung ginawa natin. Okay, thank you. Salamat Bossing sa pagtitiwala dito sa atin sa Motohouse. Yun, muli, ito si Doc Arman sa Motohouse. God bless atin lahat mga Bossing. Ride safe at maulan na naman. Ingat tayo sa mga biyahe natin at madulas ang kalsada. Bye-bye!